at ang pinakinintay nating pagbabalik niya sa concert stage. Yes, thank you. Ayan, again, maraming salamat and simulan na natin to agad-agad. Kaya, eto na muna yung questions na ibinigay po sa akin unang katanungan. Kumain na po ba kayo? Yes, kumain na po sila. Napakasarap ng pagkain sa Siklab, di ba? Totoo. Sobrang panalo. Mamaya na ako. Yes. Ayan, later na daw. Pero ayan, of course, mga galing muna from Manila concert scene kay Kevin Pableo. Eto na. Siyempre daw po, aside from the 15th anniversary show, how is a 15 different from your previous major concerts? Alam nyo, ito nga 15th anniversary concert ko na gagawin. Ang 15 concert ay paano ko ba masasabi na kung paano po siya maiba sa ibang mga concert na nagawa ko po before. For me kasi mas personal siya ngayon. Sa 15 years, mas marami po ang mas maraming istorya ang nabuo, mas maraming kwento ang nabuo, at mas maraming awitin pa ang mas nagkaroon ng talagang kahulugan. At siguro yun talaga yung gusto kong maibahagi sa napakaraming taong sumusuporta pa rin po sa akin hanggang ngayon. Hindi lang sa pagkanta. Gusto ko na mas marami pa silang maramdaman at gusto ko na mas mabigyan sila ng inspirasyon paglabas nila ng Araneta Coliseum. So yun yung gusto kong ma-feel nila. Mas personal tong concert na to for me kasi mas maraming kwento tayong maibabahagi sa kanila. Yes, ayan kung nabanggit mo nga po no, na personal. Ito naman din yung second question niya. Paano nyo naman daw po nababalance, of course, preparing for a major concert while spending time with your family? Naku, hindi madali. Medyo mahirap talaga kasi syempre bilang nanay sa dalawang bata, bilang isang asawa at bilang isang singer, kailangan ko po talagang ayusin ang oras. Kailangan kong paghandaan ng bawat araw. Lalo, pagdating po sa trabaho ko, minsan may mga oras na kailangan ko mag-out of town, out of the country shows. So, yun yung mas humihingi talaga ng ilang days. Minsan, ilang linggo ang kailangan na mag-stay doon. Pero ang pinaka maganda dyan, talagang nababalansi ko naman po ng tama. And siguro kasi pag nanay ka, wala kang hindi kakayanin para sa pamilya mo. At yun talaga yung ginagawa ko for my family. Hanggat maaari, pag wala po akong trabaho, ako yung naghahatid sa school, ako yung nagsusundo sa school, kaming dalawa ni Non-Rev. And ang pinakagusto ko doon, lahat po ng milestones ni Silvio and Sylvia, masasabi ko po na talagang present ako sa lahat ng yun. Grabe, totoo yan. Parang wala rin talaga. Totoo yung sinabi mo, no, ate, na parang lahat ng kayang gawin ng isang ina, magagawa niya. Magagawa nila. Kaya nga ang mga nanay natin ang superhero natin, di ba? Kaya nga tanging ina. Totoo. Totoo sa tanging ina. Ang tanging ina? Correct. Ang tanging ina yung lahat. Ang tanging ina nating lahat. Yes. Ang tanging ina nyo rin. Talaga naman. Di ba? Mahal na mahal natin ang tanging ina natin. Yes. Iba magmahal ang ating mga ina. Yes. Inang yan talaga. Di ba? Inang yan. Pero grabe ka ma. Grabe yung, alam mo, ang bongga rin talaga ng sinabi mo na tama. No? Dapat talaga sa mga milestone nila, nakasama mo sila. Oo, importante yun. At alam mo, yung milestone ng mga bata, hindi natin mababalikan yung oras na yun. Correct. At forever nilang maaalala yun. At gusto ko present ako sa lahat ng yan. Kaya naman itong milestone na dapat na sa'yo, sinasamahan ka namin. Wow, Kasi thank minsan you. lang mangyari yun, di ba Minsan ate? lang to, minsan Kaya lang samahan to, natin yes. si Angeline sa milestone niya. Kaya naman eto, nasa floor na natin. Sir A, sino ba ang ating next? Alam ko from Pop. Sir A, ito Yes! Congratulations, Angge. Ito thank you salamat You're po. welcome. And isa pang milestone, kag-graduate mo lang din. Yes! About to say. Gumraduate na po ako ng college. Yes! OMG, thank you Lord, you're the best. After 5 years. Wow. Yes. Tagal. Angge, take us to that moment. Actually, Tito A,
ang daming pinagdaanan, ang daming naging plano bago ako umabot sa puntong 'yon. Dahil 2020 po nung time na 'yan, medyo sunod-sunod po yung mga pangyayari. Nung taong 2020 nag-shutdown ng ABS-CBN, nawala ang Mama Bob. At Nag-pandemic. Yes, nag-pandemic. Madalas pong sinasabi sa akin ng mama ko nung time na yon, bago nawala ang mama, sabi niya sa akin, Angeline, sabi niya, pag may oras at kaya mo, tapusin mo yung pag-aaral mo. Lagi niya sinasabi sa akin yun. Pangalawa, ang lagi niyang sinasabi, mag-asawa ka na. Kasi pag nawala ako, mag-isa ka lang. So, kaya niya pala sinasabi yun, dahil mawawala na siya nung taon na yun. Then after noong 2021, hindi na po siya nawala sa isip ko. At sabi ko sa sarili ko, kailan ko gagawin kung hindi ko na kaya at kung wala ng mga taong tutulong sa akin. So, nung moment na yon, pinagdasal ko lahat. So, sabi ko sa sarili ko, pag ready na ako ulit at nasa puso ko na ulit ang pag-aaral, gagawin ko. We're so proud of you. So, dun po today. nag-umpisa lahat yon. Kasi may naiwan din po talaga ako bago po ako sumali ng Star Power, naiwan ko po talaga ang pagiging 4th year high school. So nag-umpisa po talaga ulit ako sa 1st year college. Kaya inabot po ako ng 5 taon na dapat po ay 4 years lang iti-take yung course na yon. Bachelor of Science in Business Administration, major in Marketing Management. Wow! Quinto Angeline, Immaculata Concepcion College, batch 2026. Yes! Yes! Na dati po, 6 ang pangarap, ngayon 5 na lang. Well, alam niyo po, hindi naging madali kasi sa loob ng 5 taon na yon, 2 beses po kasi akong nagbuntis. At nung 2024, yun po talaga yung medyo naging struggle kasi since pinagbubuntis ko po yung pangalawang baby namin, doon din po yung time na nagkasabay-sabay din na meron po akong ginagawang series with Kim Chu and Paolo, yung What's Wrong with Secretary Kim. So, nagkataon, sumabay din yung hindi po ako nakakapagpasa on time ng mga requirements na kailangan ko at makapag-report sa school on time. So, medyo na-late talaga lahat. Kaya medyo na-late din po yung pagka-graduate ko. Dapat last year pa ako gagraduate. Kaya ang nangyari, 2026 po yung naging graduation ko. Medyo mahirap po talaga, pero kinaya. Right, right. Pero kinaya. At yun po talaga yung pinakamagandang nairegalo ko sa sarili ko. Congratulations. Salamat again. po. Nasaksihan namin ang journey mo simula nang nag-start ka. Thank you, Tito sa Ray. Oo showbiz. nga. Salamat, Tito Ray. Thank you po. We love you. Thank you, Tito. Okay, our next question will come from Shannon Morales from Pulp Magazine. Hello po, congratulations po for the 15 years Thank po. you. For 15 years po, syempre ang dami niyo pong na-produce na magaganda pong kanta. What was your process po sa pag-narrow down ng setlist po for this concert? Actually, medyo matagal-tagal na rin namin talagang inumpisahan yung preparasyon para dito. And for me kasi, itong concert na to, ang A15, talagang very personal siya para sa akin. Dahil sa loob ng 15 years, napakaraming nangyari sa kwento ko na gusto kong maibahagi sa mga tao. May mga nakakaiyak, may mga nakakatuwa, may mga nakaka-inspire, at mga nakaka-in-love na pangyayari na nangyari sa buhay ko. At lahat yon gusto kong maibahagi sa kanila. At lahat ng pangyayaring yon, I'm sure may isang kanta na tumatak talaga sa puso ko at sa puso ng mga supporters ko na gusto kong balikan. At the same time, I'm sure hindi pa nila nakakalimutan yung mga songs na yon. At pag narinig nila sa August 22, magbabalik yung ganong pakiramdam. Yun yung gusto ko. Alam mo yung parang napaka-nostalgic ng feeling. And pag ganun kasi yung nafe-feel natin, talagang masarap yung ganong pakiramdam eh. Kahit sabihin mong naramdaman mo na dati, pag naramdaman mo ulit ngayon, ang sarap balikan. So, yun yung unang inumpisahan namin. And sa tulong din talaga ng team namin, sa management ko, sa creative din, talagang nagtutulungan kami sa lahat ng preparasyon, ultimo sa stage, sa mga director namin, and sa pagbuo talaga ng story ng concert na A15 at sa lahat ng kantang kakantahin ko sa concert. Thank you so much.
Thank you. Ida. Yes. Ito naman po from Patrick Villanueva, Business Mirror. Ito naman po. What is the thing that you are most looking forward to for your 15th year anniversary concert? 15th Year year. anniversary concert. Siyempre, ano ba ay look forward ko? Ang maging successful ang 15th year anniversary concert ko. Kasi napakaraming tao po ang tumutulong talaga sa akin para mabuo ang napakalaking concert na ito. Alam naman natin na napakahirap po talaga ang magbuo ng ganitong kalaking concert sa mga panahon ngayon. And para mabigyan po ako ng pagkakataon na makagawa ng ganito kalaking concert at sa Araneta Coliseum, hindi ko po sasayangin ang chance na to. Kung kinakailangan na pagtrabahuhan ko to every day, simula umaga hanggang gabi, yan ang ipinapangako ko sa mga boses ko. Gagawin ko lahat ng siguro more than pa sa 100% na makakaya ko ang ibibigay ko para sa concert na to. Kasi yun yung gusto ko. Ang sarap po sa pakiramdam na kasabay na natutupad ang mga pangarap ko, meron din akong kasabay ng ibang tao na natutupad din yung mga pangarap nila. So, yun po yung napakasarap sa pakiramdam. Hindi lang pangarap ko yung natutupad, kundi yung dreams din nila. Ganda no? Hindi lang yung pangarap mo, pero gusto mo rin yung mga pangarap ng bawat isa na nakikita rin natin. Oo. Yes. And ito naman po, next question. From spanning a 15-year career, how do you manage to keep it fresh for your fans, especially for this concert? Wow! I Yes. love that question. Yes. Ano ibig sabihin nun? Wala lang. Yes. Joke lang, my friend. Alam mo kasi, sa totoo lang, siguro hindi ko alam kung anong sikreto para laging maging mukhang fresh at bago po sa mga fans at supporters. For me kasi, ang bawat awitin bilang isang singer, kapag inihahandog ko po yan sa mga tao, hindi lang siya tungkol sa pataasan ng boses na kailangan kong ma-hit kapag mataas ang isang kanta. Siguro yung pagiging totoo ko dun sa awitin ko na kailangan laging maintindihan ng tao saan ang gagaling yung storya ng kanta ni Angeline. Paano ba nag-uumpisa yung kwento ng kanta ni Angeline at paano nagtatapos? Siguro yun yung pinaka-importante. Ano yung totoong mensahe ng kanta at the same time, maibahagi ko at maikwento ko ng tama yon sa audience ko sa pagkanta. Kasi doon sila talaga makakakonect sa akin eh. And kasi pag naging totoo ka sa pag-awit mo, mararamdaman ng mga audience mo yun. Siguro yun yung isa sa mga sikreto na hanggang ngayon talagang ginagawa ko at alam kong effective. Hindi lang talaga basta pag-awit. Kailangan maging totoo ka sa pagkanta mo. At kailangan laging nanggagaling sa puso mo. Yes, real from the heart. Ito, authenticity. Authenticity. Yes. Spell authenticity. Sorry, I'm not feeling well. Babalikan po kita. I have to go. Thanks everyone. And then of course, ibabalik ko ulit kay Sir. Go, Sir. Sumuko, I have to go. Charing. Eto, authentic. Our next question will come from the entertainment editor of Inquirer.net, Ms. Gigi Valderrama. Congratulations, Angeline. Ay, hello po. Hello. For your concert, I'm sure alam mo naman at recognize mo na there are so many performers na tumulong sa'yo to be able to reach this milestone. Yes po. Oo. Do you have any special guests who will be joining you on your concert? At how did they inspire you in terms of your craft and as a person? Thank you. Honestly, tita, napakarami kong mga dream collaborations na gusto ko talagang mangyari dito sa aking concert. And syempre hindi mawawala ang napakabuting, parang masasabi ko po na forever singing partner ko tong tao na to si Mr. Eric Santos. Si Eric Santos kasi napakatotoo niyang tao na yan. And parang sa lahat ng mga pinakaiusap ko sa kanya kahit doon po, hindi ako nagdalawang salita na manghingi ng pabor sa kanya. Parang hindi namin pinag-uusapan ang talent fee. Wala kaming pinag-uusapang ganun. At
doon naman po ako nagpapasalamat kay Eric. Kasi hindi naman po kami magkasabay ni Eric na pumasok sa industry. Talagang mas senior talaga sa akin si Eric, di ba po? Kasi sila nila Sarah yung halos magkakasabay. And para maging kaibigan siya at para maging matagal na katrabaho, talagang thankful and grateful po ako kasi talagang pinapasok niya ako sa mundo niya eh. Naging magkaibigan kami. Ang dami ko rin natutunan kay Eric tungkol sa industriya natin na kailangan talaga hindi lang ikaw talentado. Kailangan sa industriyang ito marunong kang magmahal at makisama sa mga taong nakakatrabaho mo. At yun yung lagi kong iniingatan kasi yun ang isa sa natutunan ko po sa kanya. At syempre yung pagmamahal mo sa work mo, kahit na sabihin mo na ang nag-invite sa'yo, kahit na hindi ganun kalaki yung event, kumpara sa ibang mga shows na ginagawa po namin, kailangan 101% pa rin yung best na binibigay mo. Thank you, Thank you Gigi. po. Our next question will come from Jamie Ortega of Soundcheck Manila. Ito ang talagang bumibirit din. Tito ramdam ko kahit noon. Yes. Talagang plakado niya yung patuloy ang pangalan. Ramdam na ramdam ko sa aura niya. Confident lang, joke. So, hi Angelique. So, naalala ko ng contract signing nga, nag-rap sa Rufrico. So, nice to see you po. Parang pagdarapin Harap na po naman ulit ako kayo. dito. Joke lang. You've always had one of the most organic, unfiltered connections with your fans. So, how much of a Kinse is dedicated to fan requests, fan service, or interacting with the audience? Can you give a teaser siguro kung magkakaroon ba ng konting fan interaction, ganyan, or fan request? Thank you. Well, ate, alam mo, marami talagang mangyayaring ganyang moments talaga sa Akinse. And knowing me, na talagang palagi po akong lumalapit sa mga tao kasi parang yun talaga siguro yung gustong-gusto kong ginagawa sa lahat ng mga shows na ginagawa ko. Yung malapitan sila kahit mahirap, kahit malayo. Kasi yun talaga yung isa sa mga paraan ko para pasalamatan. Lalo yung iba na mga nakasalikod, mga nakatayo lang, di ba? Minsan sa mga shows may mga ganun eh. And itong Akinse concert ko na ito, hindi naman po ito magiging posible kung hindi naman sa pagmamahal ng mga taong ito. And sila ang dahilan kung bakit ako nagse-celebrate ng 15th year sa industriya. Simula po nung nanalo ako sa Star Power, palagi nila akong pinipiling suportahan at nagpapasalamat ako doon. Palagi nila akong sinasamahan sa lahat ng estado ng buhay ko, sa lahat ng mga panahon na kailangan kong magdasal, kasama ko sila. And sa lahat po ng mga panahon na ang dami namin sineselebrate na tagumpay, kasama ko silang lahat doon. And I'm sure marami pa rin po sa kanila kahit wala dito sa Pilipinas, kahit nasa ibang bansa na kasi may mga sarili na rin pong trabaho at pamilya doon. Sigurado po ako na masayang-masaya pa rin po sila by spirit na makasama at mag-celebrate nitong 15th year. At sana yun yung hindi nila makalimutan kahit na hindi sila present sa gabing ito ng August 22. Maramdaman at maalala pa rin po nila na sa 15th year ni Angeline ay naging bahagi pa rin sila noon. At sobra-sobra yung pasasalamat ko po. At para sa kanilang lahat ng selebrasyon na yan. Very well said. Thank you, my friend. You want me to rap? You want me to rap? Rap. Parang mali. If you want only. Parang mali yung tanong.